Huge compliment kapag napapansin ng iba na parang katulad ng laro mo ang isang pro basketball player. Biruin mong maikukumpara ka sa Mr. Wonderful ng PBA. Ocampo karne. Kasi kinakarne ko daw ang depensa. Hindi naman makakaila dahil mula sa pagpool sa labas at puwersa inside the paint ay kuwang-kuwa niya ang galawan ni Ranidel. Malakas maglaro, malapit sa tao, at higit sa lahat, responsableng haligi ng tahanan. Kung anong tigas maglaro ay kabaligtaran naman ng pagiging malambot ng kanyang puso lalo na sa paglilingkod. Magaling maglaro ng basketball at mahusay din sa diskarte sa buhay. Welcome sa eHoops Basketball Stories featuring Riggs Cañizares at ito ang kwento niya. Si Riggs Cañizares ay ipinanganak noong November 4, 1989 sa Balut, Tondo, Manila. Pang-apat sa 5 anak nila Jet and Ruth Cañizares. Puro sila lalaki kaya naman itong si Riggs ay mahihilig talaga sa basketball. Taong 1996 nang lumipat ang pamilya ni Riggs sa Antipolo. Pagdating ng grade 3 ay dito siya nagsimula na mag-tryout ng basketball sa kanyang school na St. John's Wort Montessori. Pero mukhang hindi pa panahon para kay Riggs ang basketball. Bagamat marunong naman na ay hindi siya pinalad na makuhang player sa kanyang school. Dahilan para siya ay ilagay sa lineup ng badminton at swimming. Pagtungtong ng grade 5 lumipat si Riggs sa Holy Spirit Integrated School. Dito niya mararanasan na maging kampiyon, ngunit hindi sa larong basketball, kung hindi sa volleyball. Noong 2003 sa Kapsaa Sports. Bagamat nagkampiyon ay hindi natutuwa ang mga kapatid na Riggs sa achievement na nakuha. Dahil ang gusto ng mga kapatid niya ay maging varsity ito at maglaro ng basketball. Pero ang hindi alam ng mga kapatid ni Riggs ay hindi ito nakukuha sa tuwing siya ay nagta-tryout. Para na rin maibigay ang gusto ng mga kapatid ay nagpatuloy si Riggs sa paglalaro ng basketball sa kanilang lugar at dumadayo ng laro dito sa Antipolo. Araw-araw laro, araw-araw papawis at dahil din sa pagpupursigi ay unti-unting nahuhubog si Riggs sa paglalaro. Pagtungtong ng first year high school ay nag-tryout muli si Riggs sa basketball. Noong mga panahong iyon ay 11 lang silang nag-tryout kaya naman pasok na agad sa team itong si Riggs. At hindi rin katangkaran ng nabuo nilang lineup dahil nga ang school nila ay nakafocus sa team ng volleyball. Hindi man pinalad si Riggs at ang kanyang team sa basketball ay nagpatuloy ito sa paglalaro hanggang sumubok itong mag-tryout sa Barangay San Roque para sa gaganapin na Inter-Barangay Basketball League dito sa Antipolo. Pero muling nabigo si Riggs na makapasok sa team. Kaya naman minsan ay napapaisip ito na kung para ba talaga sa kanya ang basketball or mag-focus na lang ito sa ibang sports. Paminsan-minsan ay dumadalaw si Riggs sa lugar kung saan siya ay pinanganak. At dito nga ang bahay nila ay nasa tapat ng basketball court. Dito ay napalaban si Riggs dahil sa magagaling ang kanyang mga nakakatapat. Nagpatuloy pa din siya sa paglalaro hanggang sa nahasa ng nahasa at malalaman niya na pwede at kaya niyang makipagsabayan sa mga matatangkad at magagaling na players. Pagbalik sa Antipolo ay bitbit ni Riggs ang tibay at determinasyon na umangat sa larangan ng basketball. Muli ay sasabak ang kanilang school sa Kapsaa. This time umabot ang kanilang team sa top 8 nang ma-upset nila ang isa sa pinakamalaking school sa Antipolo na sumulong. Dito ay nakitaan siya ng potensyal ni Buds Reyes, ang head coach ng Antipolo Lady of Lourdes School. Kaya naman si Riggs ay binigyan ng full scholar para maglaro sa school ng ALS at makuha rin na player na magre-represent ng team ng Antipolo. Pero hindi naman pumayag ang kanyang school na Holy Spirit, kaya ito ay binigyan din ng full scholarship at patuloy na maglalaro bilang varsity player sa kanyang school. May isang tao talaga na humubog kay Riggs sa paglalaro, si Coach Ronald Bobot Silvestre ng Team Lores Lords. Hinasa at talagang pinaghanda ng maigi para pagdating niya ng Maynila ay maging ready ito. Aktibo sa academics at sports itong si Riggs at full support naman ng kanyang ama dito. Kaya naman sinasamahan pa siya nito sa kanyang mga laro. Pero sinubok ng panahon si Riggs nang biglang mag-early retirement ang kanyang ama. Siya ay first year high school noon. Kaya naman napapaisip siya kung lilipat na lang ba siya sa public school. Sa edad na 14 ay sumubok si Riggs sa network marketing na uno at makakasama niya si Dan Lopez.
Dito ay magbebenta siya ng mga beauty products para lang matustusan niya ang kanyang pag-aaral sa pribadong eskwelahan. At nakakapagbigay na din siya kahit papano sa kanyang mga magulang. Naiinggit nga si Riggs sa ibang bata dahil may mga baon sa eskwela ang mga ito. Samantalang siya ay kailangang harapin ang sitwasyon nila at damayan ang kanyang pamilya. Si Riggs ay 6'1" na at naghahanap ng school na pwede niya mapaglaruan at ang main goal niya ay makakuha ng full scholarship. Sa edad na 15, sumubok ito na mag-tryout sa Philippine Christian University o PCU at Lasal Green Hills as Team B, pero hindi siya tumuloy dahil sa half scholarship lang ang offer sa kanya. Nagpatuloy si Riggs sa paghahanap ng school na mapaglalaroan. Nang sabihin sa kanya ng kanilang kapitbahay na kaklase daw nito ang assistant coach ng UE. At dali-daling ang nagpunta at sumubok si Riggs sa University of the East. Sa UE ay senior player ang kanyang kuya, ang 6'2" forward na si Joral Cañizares. Nasama naman si Riggs sa practice ng team at patuloy lang ito sa paglalaro. Hanggang sa magustuhan na ito ng coach dahil bibihira lang daw ang malaki na may shooting at dribble at the same time. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Sabi nga ni Riggs ay ang galing talaga ng Panginoon. Kung kailan wala na kaming pang-aral ay nagbukas siya ng pinto upang makakuha ako ng scholarship with allowance sa UE. This time medyo mabibigat na ang mga makakalaban ni Riggs like Terence Romeo and R.R. Garcia ng FEU, Kiefer Ravena ng Ateneo and Tata Marata ng Lasal. Dahil nga sa mga pangyayaring ito ay napabilang na rin si Riggs sa team ng Antipolo selection. Dito naman ay naging kampi niya sila Carlo Lituania ng Letran, AC Marquez ng UST, Romel Hornacion ang founder ng J20 Sports Apparel at si Pipoy Marquez. Tulad ni Ronald Tapar ay nakapaglaro din si Riggs sa mga ligang labas. Umabot nga siya ng Tugigaraw at Cagayan de Oro kung saan ay binabayaran ang paglalaro niya. Aminado si Riggs na nahihirapan siya na pagsabayin ng pag-aaral at basketball. Mapapagod ka na sa school after class ay may training pa kayo hanggang gabi. Naninibago din siya sa training sa Maynila dahil noong varsity siya sa Antipolo ay halos jogging lang ang ginagawa nila. Pagdating sa Maynila ay sobrang iba. Andyan na makakalaban niya ang matatangkad at athletic na players. At more on system pa ang basketball nila. Inaabot minsan ng 3 to 4 hours ang training. Pero lahat ito ay tsinaga ni Riggs para sa pangarap niya sa basketball at scholarship. Final year ni Riggs sa UAAP Juniors, then the next step is magpasigat sa mga coach para makuha ka sa senior team. Isa sa mga pinaka-importante nilang laban ay sa UST. Kung matatalo sila dito ay mawawala na sila ng chance na umabot sa Final Four. Sobrang pressure ng game at pressure din sa Riggs. Sobrang dikit ng laban hanggang sa mga dying seconds. With 1.2 seconds left ay na-follow up ni Riggs ang bola at naipokol bilang game-winning shot. Sobrang saya ng buong team lalo na ang kanilang coach na hindi daw nagsisisi sa pagkuha sa kanya. Agad din namang pumutok ang pangalan ni Riggs sa pangyayaring ito at na-headline pa nga sa mga dyaryo. Pero nabigo naman silang makalusot sa National University. Gayunpaman ay lalong nag-boost ang kumpiyansa ni Riggs. Hindi man nakuha ang resultang gusto, kahit papano ay may napapatunayan na ito. Dumating ang araw ng graduation ni Riggs at natapos ang yugto ng kanyang high school basketball. Na-invite naman siya para sa UE Red Warriors College, ngunit hindi siya tumaloy dahil ikinukumpara siya sa kanyang kuya. Kaya ang pipiliin niyang school ay ang Emilio Aguinaldo College. Dito ang madalas niyang kabantayan na yung PCU standout na si Robert Sanz. Ang kanilang naging training sa team ay sumali sa mga liga at scrimmages. Okay na ang lahat, varsity si Riggs sa magandang university, pero may isang pangyayari na hindi inaasahan. Tinamaan si Riggs ng MCL. Ito ay nakuha niya sa paglalaro sa ligang labas. Kaya naman napilitan ng coach niya na ilipat na muna siya sa EAC Cavite para dun magpagaling at dun na rin muna mag-aral. Sa MCL case ni Riggs ay aabuti ng 1 year ang kanyang pagpapagaling dahil hindi siya inoperahan kaya matagal-tagal na matitenga sa paglalaro. Lumipas ang 1 taon at unti-unting bumabalik si Riggs sa paglalaro.
Pero iba na ang kanyang pakiramdam sa tuwing ito ay lulundag. Kumbaga na trauma ito sa mga nangyari sa kanya. Kaya naman sa shooting nag-focus itong si Riggs. Hindi happy ending ang nangyari kay Riggs sa Maynila, kaya nagdesisyon na lang ito na bumalik sa Antipolo. Gusto niya na lang din tapusin ang kanyang kolehiyo. Nawala ang kanyang scholarship at nawala din siya sa varsity team. Kaya nag-working student ito at nagpatuloy na pag-aaral sa Skill Power Institute at naging full-time basketball coach sa kanyang elementary school na Holy Spirit. Hindi pa totally na magaling ang injury ni Riggs, pero paunti-unti niyang ibinabalik ang paglalaro. Kaya sumubok ulit na sumali sa intram sa kanilang school. Dito ay 3 times siya nag-champion at 3 times din siyang nag-MVP. Habang nag-aaral ay sumasali na ulit si Riggs sa mga liga dito sa Antipolo. Dito nga ay magiging kampi niya ang mga idol sa Antips tulad nila Eugene Magcale, Adriel Dugay, Jess Paraldon, Angelo Taiwo, Shato Bartolome at ang na-featured natin sa episode 1 na si Ronald Tapar. Si Riggs ang pinakabata sa kanilang team at tama naman na napapalibutan ito ng mga veterano at kalaunan ay magiging barkada niya. Natapos ng kolehiyo si Riggs sa SPI at nakatanggap siya ng tawag na may magbubuo daw ng team ng Antipolo para sa Philisports Basketball Association o FBA at muli na naman nagbukas ang pinto ng commercial league para kay Riggs. Nakapaglaro si Riggs para sa numero 1 Antipolo Pilgrims at Wangs Antipolo. May isang beses pa nga na makakapaglaro sana si Riggs sa Thailand kasama si Coach Pablo Lucas ng Wangs. Kaso lang ay hindi natuloy dahil na late ang dating ng kanyang passport. Nagbabalik na sa basketball si Riggs at nakakuha na din ng trabaho sa Cemex Antipolo. Dito naman ay naging employee at player pa siya at nakakuha ang team niya ng kampyonato, ang Delta Earth Movers. Nagkaroon ulit siya ng offer sa ligang labas at makakapaglaro naman siya para sa Best Luxury Vice na ang owner ay si Dia Kaliwag. Ang magiging coach niya ay si Jonel Kaliwag at muli na namang nagkampiyon ang kanyang team sa Antipolo Basketball League o ABL. Taong 2019 ay napabilang si Riggs sa seleksyon ng Interbarangay at Intertown para sa lungsod ng Antipolo. Bagamat na trauma dahil sa natamong injury ay bumabalik na muli ang kanyang pagmamahal sa basketball. Sa ngayon ay nakafocus si Riggs sa kanyang mga naging negosyo tulad ng Arc Grill, Tipoleños Roasted Chicken, Arc Tea at ang latest niya nga ay ang Mang Tipoleños Lechon. May sarili na ring pamilya itong si Riggs at biniyayaan sila ng 2 anak. Kasamang magtaguyod ng nabuong pamilya ay si Ma'am Mika Panganiban na lagi ding nakasuporta sa kanya, mapanegosyo man o basketball. At full support din ngayon dahil susubukan naman ni Riggs ang politika bilang isang kagawad at makapaglingkod para sa kanyang mga kabarangay. Unang-una po, maraming salamat sa Panginoon Diyos at nabigyan po ako ng pagkakataon na magbahagi ang kwento ng aking buhay sa Eagles. Ang lesson learned po na mapapayo ko, focus lang po tayo sa paglalaro. Wala namang imposible, syempre nasamahan ng tiyaga at ng dasal palagi. Pag naabot na po natin yan, madaming temptation pag nasa taas ka na, basta focus lang, iwasan mo na good time, kaibigan, andyan lang naman yan, nakasuporta sa'yo eh. And if ever naman na doon na tayo, mabigyan tayo ng pagkakataon na scholar sa malalaking eskwelahan, ang mapapayo ko lang, samantalahin natin para makatulong tayo sa magulang at para sa future din natin kasi malaking bagay din po yan eh. Yun lang po, basta araw-araw lang nating galingan para wala nang bukas. Maraming salamat Iuks sa pagkakataon na mabahagi at makapagbigay ako ng inspirasyon para sa ibang atleta. Hindi ko po sinasabing ako po yung pinakamagaling, pero yung mga makakanood po nito, makakapagbigay po tayo ng inspiration para mag-guide sila. Maraming salamat po Iuks. More power. Tulad mo ngayon na nangangarap na makapasok sa mga bigating university at umangat sa larangan ng basketball ay tulad din ng kwento ni Riggs. Ilang beses na reject, ilang beses na bigo, pero nagpatuloy pa din. Sinubok man ng panahon dahil sa injury at mga naging problema sa buhay, ay bagkus lumaban at nagpatuloy si Riggs para kahit papano ay matapos niya ang pag-aaral at mga tulong sa pamilya.
From late bloomer sa basketball to business management, from a family guy to public servant, isang amazing na kwento ng buhay ni Riggs Cañizares. Lahat tayo ay may talento at lahat ay pwedeng gumaling. Tulad ni Riggs, makakaya mong abatin basta huwag kang susuko. At sa bandang huli, ang nasa itaas na ang magpapasya na magiging kapalaran mo. And there's this quote, opportunities don't happen, you create them.